Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay i-share ko sa inyo itong ilan sa mga informations all about DFA para sa pagkuha natin ng passport. So, marami akong i-share sa inyo ngayon mga ka-blessings. Pinagsama-sama ko na sila para sa video na ito ay marami kayong matutunan. At itong i-share ko sa inyo mga ka-blessings ay based on my experience and research. So, ito yung ilan sa mga i-share ko sa inyo. Una, proper attire in DFA, yung mga tamang kasuotan sa DFA. I-share ko din sa inyo yung mga bawal suotin sa DFA para alam nyo din. Next, proper posture and facial expressions. So, yung tamang postura at facial expression natin kapag pipicturean na tayo sa DFA. Next, proper makeup or groom, yung tamang ayos ng ating mukha. At next, kung ano yung dapat dalhin at i-ready sa DFA sa araw ng ating schedule. At kung ano yung mga gagawin doon sa DFA or yung mga kaganapan doon sa araw ng ating schedule. So, unahin muna natin yung mga dapat suotin or yung mga tamang kasuotan sa DFA. So, ito yung ilan sa kanila. So, sa mga lalaki at babae, pwedeng simpleng t-shirt lang, kahit walang kwelyo, pwede yon. Pwede rin t-shirt with collar na merong kwelyo. Pwede rin long sleeve, ayan. Pwede rin 3/4 lang. So, ito yung long sleeve. Ito sila yung long sleeve. Ito naman yung 3/4, hindi masyadong mahaba yung sleeve. Yan, pwede yan. Then, pwede naman yung dress, basta medyo mahaba siya at walang slit. Yung butas na style ng palda. Basta hindi siya below the knee, dapat sobra siya sa tuhod. And then, sa pang-ibaba naman, pantalon, basta kahit anong kulay ng pantalon pwede. Slacks, ayan, pwede rin. Long pants, ayan, pwede rin. Kahit anong kulay. Basta, wag lang yung pantalon, slacks na may mga butas-butas, yung mga style-style, ayun. Malaki yung chance na sitahin kayo kapag gano'n kasi dapat formal lang. Ito yung sample, mapababae man or lalaki yan, ganyan, long pants, kahit anong kahit anong kulay. Then, simpleng t-shirt lang, pwede na yon. Kahit nga t-shirt na white, ayan, okay na yon mga ka-blessing. Then, sa pang-ibaba naman, sa paa, pwede po yung ganito, closed shoes or doll shoes or semi shoes, ayan, pwede po ito. Nasa sa inyo kung lalagyan nyo ng medyas or hindi. Kahit walang medyas, okay lang din naman. Then, yung ganito, doll shoes, pwede rin. Pwede yung lagyan ng medyas, pwede rin, hindi. Pwede yung mga ganito. Then, yung Crocs, pwede rin po yan mga ka-blessing. Kasi, nung araw ng schedule ko, may nakita ko doon na naka-Crocs lang na ganito. Then, nag-medyas lang siya. Yun, pwede naman. Then, sapatos, of course. Ito yung ilan sa mga pwede. Yan. Doll shoes, Crocs, closed shoes, semi shoes, ayan. Yan yung mga pwede. Ito yung kanina na sinabi ko sa inyo. Ayan. Long pants, t-shirt with collar, 3/4, mahabang dress. Yan, pwede yan. Ito yung ilan sa mga napicturan ko sa araw ng aking schedule. So, kung makikita nyo, naka-white t-shirt lang siya at naka-pantalon. So, okay lang din. Then, meron ding naka-simpleng black t-shirt lang, naka-rosy t-shirt yung color. Ayan, ganyan lang yung suot nila sa DFA mga ka-blessing. Ito naman yung nakita ko na naka-Crocs lang siya and then, nag-medyas lang siya ng black. Yan, pwede rin yan. Tas white t-shirt lang sila. Yan. Meron din naka-t-shirt with collar na stripe. Pwede rin. Then, ito naman yung mga tamang posture at facial expressions. Kasi dun sa DFA guys, isa sa mga gagawin natin doon ay pipicturean tayo. At yung picture na yun yung ilalagay sa ating passport. So, ito yung mga
tamang posture at facial expressions. Bali, ang gagawin nyo lang, stand straight lang kayo, straight yung ulo, tingin sa harapan, hindi masyadong nag-smile, hindi masyadong ngumiti, dapat hindi nakikita yung ngipin. Yung sakto lang na konting smile lang, then straight yung mukha sa camera. Yan. Ganyan lang yung tamang facial expressions para hindi kayo matagalan doon. Pwede nyo itong i-screenshot mga ka-blessing para meron kayong idea. Bawal kasi yung sobrang nakasmile, yung nakita yung ngipin, bawal po yun. Dapat yung ganito lang. Yung natural na mukha nyo, smile lang ng konti lang. Ito pa yung ilan sa mga pwede. So, tingnan nyo na lang yung mga mukha nila kung napapansin nyo. Meron ang ibang hindi nakasmile. Kumbaga kung ano lang yung itsura nila, yun lang. Kumbaga parang nag-freeze lang sila, uminto lang sila, ganun lang. Kahit walang smile, okay lang. Kasi yung pinaka-purpose naman talaga is makita sa picture ng ating passport, dun sa ating passport, yung tunay natin na mukha. Ito pa yung ilan sa mga pwede. Yan. So, nakita nyo, kahit hindi nag-smile, okay lang, seryoso lang. Basta maayos lang yung mukha. Yan. Ito pa yung ilan sa mga tamang posture. Ganyan. Hindi naman pwedeng nakatingala masyado, hindi rin pwede na nakayuko, hindi pwedeng naka-side view. Dapat straight lang yung ulo sa camera. Maayos yung ulo, hindi nakatingala, hindi nakayuko. Hindi rin naka-side view. Yan. Ayan. Diretso ang tingin sa camera. Kita ang dalawang tenga. So, yung ating mga buhok para sa mga babae, ilagay natin sa likod ng ating tenga. Pwede rin natin itali yung ating buhok. So, meron tayong choices. Pwede nating ilugay, pwede ring itali. So, kung ilulugay natin yung ating buhok, dapat ilagay natin sa likod ng tenga kapag tayo ay pipicturean na para makita yung ating tenga. Then, ito naman yung proper makeup. Kung ano nga ba yung tamang ayos ng ating mukha. So, kung mapapansin nyo, merong 3 klase ng makeup dito. Yung una, no makeup. Pangalawa, light makeup. Pangatlo, heavy makeup. So, yung makeup na dapat nating gawin ay itong light makeup lamang. Kasi, hindi pwede yung heavy makeup mga ka-blessing. Kasi, ang pinaka-purpose ni DFA sa picture natin ay para hindi maiba yung ating itsura doon. So, hindi rin pwede na walang makeup. Kasi pag walang makeup, parang hindi ganun kagandahan. Kasi 'di ba, hindi ma-highlight ng konti yung ating kilay kahit paano. Kaya, inaalaw nila yung mag-makeup basta light makeup lamang. So, kung may makikita nyo kung ano yung light makeup, so, pag sinabing light makeup, i-highlight nyo lang ng konti yung inyong kilay. Maglagay lang kayo ng konting blush on para hindi lang kayo pale tingnan, yung parang puting-puti. And then, maglagay lang ng light lipstick. Yun lang yung nirecommend ni DFA. Light lamang na makeup. Huwag itong heavy makeup kasi 'di ba? Alam naman natin mga ka-blessings na napaka-powerful ng makeup. Kaya niyang ibahin yung ating itsura. Kaya kapag nag-makeup tayo ng makapal, pwedeng maiba yung ating itsura sa passport at sa personal. Kaya light makeup lang yung ating gagawin. Okay? Then, ito pala yung sa yung sa proper expression and posture. Yan. Tapos kung makita nyo, ito yung no makeup, ito yung light makeup. So kahit pa paano, mas maganda pa rin yung merong konting ayos or makeup konti yung ating mukha kaysa sa wala. Kasi kung walang makeup, parang ang lungkot, parang matamlay, di ba? Kaya light makeup yung nire-recommend ni DFA. Ito naman mga ka-blessings, yung mga dapat nyong dalhin o i-ready sa DFA sa araw ng inyong schedule. Ginawa ko lang to mga ka-blessings. Ito ay based on my experience. So, una nyong
dapat dalhin o hindi makalimutan ay yung pera. So magdala kayo at least 200 to 300 pesos. Kasi doon sa DFA site kung saan ako nakaschedule, after na naming magpirma, mag-fill up, picturean, mag-thumb mark, doon sa last counter which is yung LBC counter yon, doon na kami magbabayad ng delivery fee para sa aming passport. So, pag dumating na yung passport, yung LBC yung mag-deliver. Meron pong bayad. So, yung binayaran ko po mga ka-blessings ay 150 pesos. So, bali pick up, mapa-pick up man or door to door, 150 pesos pa rin yung babayaran. So, di ko lang alam ngayon kung magkano na, pero nung year 2022 ako kumuha ng passport, 150 pesos yung binayaran ko para sa pagpapadeliver ng aking passport. Magdala na lang din kayo ng sobrang pera. Mas mabuti na yung sobra kesa sa kulang. Kasi mahirap manghiram, lalo na kung wala tayong kakilala doon, di ba? And then next, makeup kit or pang-retouch. So, doon sa DFA guys, doon sa loob, kapag alam na natin na malapit na tayong picturean kasi by counter yan eh. So, tatawagin nila yung number mo kapag ikaw na. So, kapag alam mo na ikaw na yung susunod na tatawagin, pwede ka nang mag-retouch ng mabilisan. So, dun sa pang-retouch, pwede kang, yung mga dadalhin mo lang doon, pwedeng suklay, salamin, lipstick, pulbo, or face powder, lipstick, ayun. So, yun lang yung dadalhin mong pang-retouch para lang ma-refresh or ma-retouch yung makeup mo, lalo na kung matagal kang naghihintay. Syempre, yung pawis, yung paghihintay mo medyo na natanggal na ng konti yung pag-makeup mo. So, magdala kayo ng pang-retouch na makeup kit. Then, ayun na nga, tulad ng sabi ko kanina, suklay at salamin. Magdala din kayo mga ka-blessings ng ballpen. Mas maganda yung may sarili tayong ballpen para hindi tayo matagalan, hindi na tayo manghiram. Then, magdala din po kayo mga ka-blessings ng pagkain. Kasi, during my schedule, so, 11:30 pa kasi yung schedule ko, pero alas 10 pa lang, nandun na ako. So, pagpunta ko ng alas 10 doon, in-entertain kagad nila ako at nagsimula na ako. Then doon, kasi may process pa kasing gagawin doon sa labas, umupo muna ako doon. Then, tatawagin na lang kami kung papapasukin na kami sa DFA. So, habang hindi pa ako pinapapasok, kumain muna ako ng biscuit. So, mas maganda na may baon kayo. So, pwede rin kumain na kayo dun sa bahay nyo bago kayo umalis. It's up to you kung mababaon pa kayo. Pwede rin magbaon din kayo ng lunchbox at dun na kayo kumain. Pwede yun mga ka-blessing para lang hindi kayo gutumin. Para pagpasok nyo dun sa DFA, hindi kayo gutom. Diba? Maayos yung aura nyo. Tinapay, biskwit, o di kaya tubig. Pwede rin yung magbaon kayo ng kanin guys. Pwede rin naman mabilisang kain lang. Para hindi rin kayo malate. Yan. Then, yung isa pa sa mga dapat yung dalhin at i-ready, yung inyong mga requirements, syempre, ito yung isa sa mga pinaka-importante. So, para sa mga new applicant, ito yung mga first time pa lang na kukuha ng passport. Ito yung mga requirements na dapat nyong dalhin. PSA birth certificate, dalhin nyo yung original at ipotocopy nyo ng isa. Ito ay para sa mga single or hindi pa kasal. Then, para naman sa kasal na, PSA marriage contract, dalhin nyo po. And then, yung dalhin nyo po yung original at isang photocopy. Then, isang valid ID at isang photocopy ng valid ID nyo. Then, confirmed online appointment. Yung confirmed online appointment mga ka-blessings, ito yung sinesend sa atin ni DFA after nating magbayad ng passport fee. Bali, 4 pages yan na ipapaprint nyo sa A4 size na bond paper. Then, physical appearance. So, kayo mismo pupunta sa DFA sa araw ng yung schedule. Isa yan sa mga requirements. Hindi pwedeng may proxy. Walang ganon. Dapat kayo mismo.
Then, ito naman yung para sa mga magre-renew ng kanilang passport. Ito yung mga kailangan yung dalhin. Same lang din kanina. PSA birth certificate, original and 1 photocopy. 1 valid ID and 1 photocopy. Confirmed online appointment. Then, physical appearance. Kayo mismo yung pupunta doon. Then, ito pala yung mga requirements na sinasabi ko. So, yung inyong PSA birth certificate, dalhin nyo yung original at ipapotocopy nyo ng isa. Then, yung inyong valid ID na isa, ipapotocopy nyo ng baliktaran sa isang bond paper, tulad nyan. Then, yung inyong confirmed online appointment, tulad nito, ipaprint nyo siya into A4 size na bond paper. Yan. Then, magdala na lang din po kayo mga ka-blessings ng face mask kasi kahit sabihin natin na wala ng COVID ngayon, meron pa ring iba na nag-require na naka-face mask kapag papasok sa kanila. Kaya magdala kayo ng face mask. Ito naman mga ka-blessings, yung mga bawal suotin sa DFA. Yan. So, una, yung mga see-through top. So, yan yung mga sample ng see-through top. Yung kita yung ating harapan. So, bawal po yan. Next na bawal, yung tinatawag na halter top. Yung mga ganyang style ng dress o damit, bawal po yan mga ka-blessing. Next na bawal, yung tube top, mga tube. Bawal po yan. Bawal din po yung sleeveless top. Bawal po yung mga kahit anong sleeveless. Hindi inaalaw yung sleeveless, dapat merong sleeves. Yung ating shirt na isusuot. Next, same din sa lalaki, bawal din po ang sleeveless. Then, bawal din po yung mga dress or yung mga damit na tinatawag na plunging neckline. So, ibig sabihin, nakalaylay yung sa part ng leeg at dibdib. Yung maluwag, yung nakikita yung ating suso, bawal po yan. Then, sando sa mga lalaki at babae, bawal din po kasi sleeveless din sila. Bawal. Then, spaghetti straps, bawal din kasi sleeveless din yan. Shorts sa mga babae at lalaki, bawal po. Bawal ang shorts. Dapat above the knee or lagpas sa tuhod yung mga isusuot natin na dress or mga pang-ibaba. Then, chinelas, bawal po. Yan yung mga bawal. Then, yung mga bawal na accessories. So, sa mga buhok, ayan, bawal yung headband, turban, yung mga hair clips, clip, yan, tali ng buhok, ponytail, bawal po yan. Goma, bawal po yan. Mga ka-blessings. Bawal po yung mga ganyang-ganyang style. So, dun sa DFA, kapag itatali natin yung buhok, simpleng isang tali lang, simple lang. Mas maganda color black. So, kung walang black, basta simple lang siya na tali, wala nang daming arte pa. Yan. Bawal po yung mga ganyan na, shadow kolorete. Kasi nakikita yan sa picture eh. Then, bawal din po yung mga accessories tulad ng yung mga hikaw, kwintas, ayan, relo, yan, mga sing-sing, pwede pa yan mga ka-blessing. But yung hikaw, yung kwintas, yan yung mahigpit na ipinagbabawal. Kasi nakikita kasi yan dun sa picture natin, nakikita. O dapat, pagpunta nyo pa lang sa DFA, tanggalin nyo na yung inyong hikaw at kwintas. Then, bawal din po yung piercings. So, itong piercings naman guys, merong inaalaw. Meron pong pinapayagan na piercing si DFA, meron ding hindi pwede. So, siguro kung yung piercing nyo is permanent na siya dyan na nakalagay, halimbawa sa inyong tainga ay sa inyong ilong, permanent na siyang nakalagay dyan na piercing, hindi nyo tinatanggal, forever na siya, as in forever na siya dyan, yun inaalaw yun ni DFA. Pero kung style lang, na natatanggal naman, yun, pinapatanggal ni DFA hanggat maaari. Pagkatapos ng picture, sa kanya na lang ibalik. Ayan. So, maraming style ng
piercing, meron sa ilong, sa bibig, yan, sa bandang mata, at kung saan-saan pa, sa tainga. Then, yung mga bawal na eye accessories, bawal yung contact lenses, mga ka-blessing. So, merong mga contact lenses na inaalaw ni DFA, like yung may mga malabo yung mata. So, di ba, yung iba naglalagay ng contact lens para hindi ganon kalabo yung kanilang mata. Yung mga valid na reason, inaalaw yun ng DFA, mga ka-blessing. Pero yung mga naglalagay lang ng contact lens para style lang, para gumanda lang yung mata nila, yun, malaki yung posibilidad na ipatanggal mo na ni DFA. Kasi ayaw ni DFA na maiba yung itsura ng ating mata. Gusto niya, normal lang talaga yung lahat sa atin. Then, yung mga eyeglasses, bawal din po yan. Pero kung valid reasons, inaalaw po ni DFA. Like, kung talagang nagsasalamin ka na talaga forever, or malabo talaga yung mata mo, kailangan mong magsalamin, yan, okay lang na hindi magsalamin. Inaalaw ni DFA. Pero yung pwede naman tanggalin muna for a while, yan, pinapatanggal ni DFA. So, ayun po yung mga bawal na accessories. Then, ulitin ko na lang, yung mga bawal magsombrero, pag pipicturean na kayo, bawal mag-headband, at yung iba pang mga hair accessories, bawal mag-shades or eyeglasses, bawal mag-contact lens, bawal mag-hikaw, kwintas, piercing, bawal yung makakapal na makeup, bawal maglagay ng eyelashes, bawal eyeliner. So, yung eyelashes, mga ka-blessing, merong inaalaw sa DFA, pero wag lang yung sobrang makapal at mahaba na eyelashes, sakto lang. Then, yung eyeliner naman, pwedeng maglagay ng eyeliner, basta wag lang makapal. Kasi kapag makapal na, naiiba na yung itsura ng ating mata. So, ayaw ni DFA ng ganon, yung naiiba yung itsura natin. So, dun naman sa contact lens, eyeglasses, piercing, may mga inaalaw dyan si DFA basta valid reasons. Then, ito naman yung mga bawal na posture or facial expression sa DFA kapag pipicturean na tayo. So, bawal yung masyadong nakasmile, bawal din yung nakanganga, bawal yung nakatingin sa kung saan-saan, bawal yung nakasombrero o nakayuko, bawal yung konting side yung ulo or nakasimangot o yung kilay kasalubong. Bawal din yung may pacifier, bawal yung may nagkarga. So kapag pipicturean sa DFA, dapat yung bata, siya lang mismo yung papaupuin doon, hindi pwedeng kargahin. Then bawal yung nakatingala, then bawal yung nakayuko, bawal yung natatakpan yung mukha or yung mata or yung tainga natatakpan, bawal yung ganito, natakpan na yung konting side ng mukha, bawal yung nakalagay yung eyeglass sa taas ng ulo, bawal yung nakasombrero, yung nakasimangot, nakatagilid yung mukha, nakasalamin, nakasmell ng masyado, bawal. Yan yung mga bawal na posture kapag pipicturean na tayo. Yan, ito pa yung ilan sa mga bawal tulad ng pinakita ko kanina. So, don't smile, wag mag-smile. Keep your mouth closed. Close lang yung bibig, wag nakanganga. Tapos, bawal yung may texture yung background. Dapat plain lang yung background. Object in background, yung may mga bagay-bagay sa gilid mo, bawal. Walang sombrero, walang accessory sa buhok. Shadow on face, bawal. Shadow behind. Shadow on face, nakita may anino. Bawal yun, dapat walang anino, yung ano lang talaga. Tapos yung sa sa gilid niya nakita yung anino ng kanyang ulo, bawal. So kapag ganyan, ulitin nila yung pag-picture. So ito pa yung ilan sa mga bawal. Bawal yung natatakpan yung mukha, yung mata, yung tainga, yung nakapacifier, bawal yan. Bawal yung magulo yung buhok.
Yan. Tapos sobrang smile, bawal. Tapos yung natakpan yung tenga, bawal. Tapos kung saan-saan nakatingin, yan yung mga bawal. So, ito pala guys yung sample. Kapag pipicture na kayo sa DFA, andito yung camera. Yan yung camera. Then, dito kayo uupo. Uupo kayo dyan, stand straight. Then, titingin lang kayo dito sa camera. And then, saglit lang naman mga ka-blessing. Then, siguro mga ilang seconds lang. And then, okay na. Sasabihin sa inyo na, okay na po ma'am. Then, okay na. Yan po yung mga camera. So, may camera bawat counter. Yan yung eksena kapag pipicture na kayo. Andito rin yung mga guides nila, yung mga bawal nyong gawin. Ayan, meron silang na-print dito. Then, ito pa yung ilan sa mga bawal, mga ka-blessing. Sa mga bawal, tulad ng bawal malate. Siyempre, kung ano yung schedule mo, for example, 11:30 ka, dapat ahead of time, andun ka na. Like 11, dapat andun ka na. Hindi ko alam kung ano yung gagawin nila kapag na-late yung isang kukuha ng passport. Hindi ko alam kung ano yung patakaran nila doon. Basta mas maganda, ahead of time, pumunta na kayo doon. Tulad sa akin mga ka-blessings, 11:30 to 12:30 yung schedule ko sa DFA. Ngayon, alas 10 pa lang, andun na ako. So, ang nangyari, kahit alas 10 pa lang, hindi ko pa schedule kasi 'di ba 11:30 pa ako. Pero alas 10 pumunta na ako doon. In-entertain kaagad nila ako. Ang nangyari, ang aga kong natapos, wala pang alas 12 tapos na ako kasi maaga akong dumating doon, in-entertain naman nila ako, maaga din akong natapos. Yun yung kagandahan doon. Then, bawal, walang pambayad. So, doon sa DFA, yung last counter doon, which is yung LBC counter, doon tayo magbabayad ng delivery fee para sa pagde-deliver ng ating passport sa ating bahay. So, meron pong bayad na 150 pesos. Ewan ko lang ngayon kung magkano na. Kasi noong 2022 pa yun siya. So, hindi pwedeng utang, hindi pwedeng kulang yung bayad, isusunod na lang, wala silang ganong rules. Dapat bayad ka agad, fully paid. So, ganun po. Mahirap kung wala kang kulang yung pera mo, lalo na kung wala kang mahiraman, kaya nga magdala kayo ng saktong pera, yung i-share ko kanina. Then, bawal may kasama. Pagpunta nyo sa DFA mga ka-blessing, mag-isa lang kayo na papasok doon. Hindi pinapayagan ng DFA na magpasama kayo ng isa. Wala naman kayong dapat ipag-alala mga ka-blessings kasi wala namang masamang gagawin sa inyo doon. Yung mga inaalaw lang nila na magpasama ay yung mga tao na napapabilang sa courtesy lane. So, sino-sino nga ba? Sino-sino nga ba yung mga taong napapabilang sa courtesy lane? Ito yung mga senior citizens, PWD, yung may mga kapansanan, minor de edad, buntis, solo parent. Yan sila yung pinapayagan ni DFA na magpasama ng isang tao pagpasok nila sa DFA. Kasi yun yung mga tao na kailangan talaga ng assistance or paggabay or yung tutulong sa kanila, diba? So tayo na hindi napapabilang sa courtesy lane, tayo lang yung papasok sa DFA sa araw ng ating schedule. Bawal yung fake documents, syempre. Bawal na mag-submit kayo ng mga peking documents like peking postal ID, peking PSA birth certificate. Bawal po yun mga ka-blessing kasi ang mangyayari dyan, baka hindi ma-approve yung inyong pagkuha ng passport. Baka masuspended kasi aalamin pa nila kung peke nga ba o hindi. Mas lalo kang matatagalan. So, wag mo nang balaking magpasa ng mga peking documents. Dapat yung mga tunay. Then, bawal kulang requirements. Siyempre, pagpunta nyo sa DFA sa araw ng schedule nyo, dapat kompleto na yung mga requirements na isasubmit nyo. Hindi ko alam kung ano yung rules nila doon. Siguro kung kulang yung requirements mo, merong ibang DFA site na nagbibigay ng chance. So, after 1 month, hindi ko alam kung merong nagbibigay ng after a week, 2 weeks, 3 weeks, tapos papabalikin kayo ulit para i-complete yung inyong mga requirements. Merong ibang DFA site na nagbibigay ng chance para kumpletuhin yung inyong mga requirements. Meron din namang mga DFA site na hindi nagbibigay ng chance. So, yun yung must kawawa. Kasi magbabayad na naman kayo ulit yan kung ganun.
Then, bawal di pumunta sa appointment day. Siyempre, mas maganda sa araw ng inyong schedule mga ka-DFA ay pumunta kayo mismo doon. Kasi hindi pwedeng proxy, hindi pwedeng mama mo yung pupunta para sa'yo, hindi pwedeng ganon. Kung ikaw yung kukuha ng passport, ikaw mismo yung pupunta sa DFA sa araw ng inyong schedule. So, kailangan present ka sa araw na yan. Then, bawal mali ang requirements. So, same lang din to sa peke. So, bawal magkamali. Halimbawa, PSA yung kailangan, pero yung nadala mo is NSO. So, hindi yun pwede kasi hindi na nila tinatanggap yung NSO. PSA na yung tinatanggap nila. Kaya nga, dapat nyong i-ready yung mga dapat nyong dalhin na wala kayong maiwan, hindi kayo magkamali para sa araw ng schedule ay hindi kayo magkaroon ng problema. Smooth lang siya. So, ayun po mga ka-blessings, yung ilan sa mga informations na pinagsama-sama ko at i-share ko sa inyo. Papatingin ko na lang sa inyo ulit para pwede nyo i-screenshot to. Ito yung una, yung mga bawal. Yan. Ito naman yung exen na kapag pipicturean na kayo sa DFA, ganyan may camera. Pero hindi ko alam mga ka-blessings kung sa lahat ng DFA ganito yung setup nila. Pero doon sa DFA site, which is sa Angeles City, sa Marquee Mall, ganito. Then, ito yung mga bawal na posture or facial expressions kapag pipicturean na tayo doon. Yan yung mga bawal. Yan. Then, ito pa yung ilan sa mga bawal. Kapag hindi naman valid reason, ipinagbabawal nila. Salamin, contact lens, eyeglass, shades, mga piercings, accessories tulad ng hikaw, kwintas, then yung mga accessories sa buhok, tali, ipit, hair clip, headband, yan yung mga bawal na bawal. Okay lang yung tali sa buhok kay sa likod, pero yung headband, yung mga clip, yun talaga yung mahigpit na ipinagbabawal kasi nakikita yan sa ating ulo, sa ating pictures. So, bawal yung tsinelas. Bawal mag-tsinelas. Kahit malaki pa yung takong ng tsinelas na yan, bawal. Basta tsinelas, bawal. Shorts, babae o lalaki, bawal. Ayan, yung mga bawal na iba. Spaghetti, sando, mga maluluwag yung sa leeg or tib-tib. Basta mga sleeveless na top, bawal po yan, mga ka-blessings. So, ganito, yung see-through top, hindi man siya sleeveless, pero ano naman siya, transparent. Klaro naman yung harapan. Bawal pa din. Yan. Then, yung mga kailangan yung dalhin, of course, magdala kayo ng face mask. Then, ito yung para sa renewal, para paki-screenshot na lang po. Then, ito naman yung para sa mga new applicant, para sa mga first time na kukuha ng passport. Then, ito yung mga dapat nyong dalhin o i-ready. Ayan, paki-screenshot na lang po. Proper makeup, light makeup lamang po, sakto lang, hindi makapal. Then, ito yung mga tamang posture o facial expression sa DFA kapag pipicturean na tayo, ganyan yung tama. Then, yung sa kasuotan, ayan, to t-shirt with collar, 3/4, long sleeve, long pants, slacks, pantalon, ayan yung mga pwede. Mapa-plain man o stripe, pwede po. Pwede rin kahit bulaklakin. Then, mga sapatos, doll shoes, Crocs, closed shoes, half shoes, yan, pwede po yan. Simpleng t-shirt, simpleng long pants, yan po yung mga pwede. So, ayun po mga ka-blessings, yung aking video sa ngayon na pasensya na po kung napahaba. Sana after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. At kung meron kayong mga katanungan mga ka-blessings, ay comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify
kayo. By the way pala mga ka-blessing, ang mga kaganapan doon sa DFA sa araw ng ating schedule, wala namang masyadong gagawin. Meron lang tayong fill upan doon, personal informations lamang. May fill upan, may magsisignature tayo doon, magta-thumb mark, at pipicturean tayo. Yun lang naman, and then magbabayad na tayo sa LBC counter para sa ating papadeliver ng ating passport. Ayun lang naman, wala namang ibang mga ginagawa doon. And always remember, when you get what you want, that's God direction. But when you don't get what you want, that's God's protection. So kung hindi mo daw nakukuha yung mga gusto mo, o kung nakukuha mo daw yung mga gusto mo, that's God direction. Yan din yung kagustuhan ni Lord. Yan din yung direction ni Lord. Pero, kung hindi mo daw nakukuha yung mga gusto mo, that's God's protection. So, pinoproteksyonan ka lang ni Lord sa mga masasamang mangyayari sa'yo. Kaya, iniwas ka niya dyan sa lugar or sa bagay na yan. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!